Sa loob ng 4 na taon, ang mga kadete sa loob ng PNPA Barracks ang nagsisilbi nilang tahanan. Umiikot ang kanilang buhay sa pag-aaral at pagsasanay ng iba't ibang aralin at aktibidad. Mahigpit na ipinatutupad ang mga alituntunin, honor code system at respeto sa lahat, lalo na sa mga upper classes o mga seniors. Ilan sa mga regular schedule of activities ng mga kadete ay ang Reveille. Ito ay ang sabayang paggising tuwing alas 4 ng madaling araw para simulan ang kanilang routine. Parte ng kanilang aktibidad ang barracks inspection at ang classroom instruction na nagsisimula sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Ang sports activities, study period, TOPS, open house, silent and slow drills, tour of facilities, religious services at non-academic activities ay ilan lamang sa mga bahagi ng kanilang cadetship. Pinasyal namin ang loob ng barracks ng mga kadete. Ngayon po, narito ako sa Bravo Barracks. Pasukin po natin. Tara! Malinis at maaliwalas ang loob at labas ng kanilang mga barracks. Angkop ito para sa kanilang pag-aaral at pagpapahinga. Hiwalay ang barracks ng mga babae sa lalaki. Bawat barracks ay binubuo ng mga kadete mula sa iba't ibang classes para ma-develop ang kanilang camaraderie at respeto sa bawat isa. Ang bawat kadete ay may kani-kanilang locker o lalagyan ng kanilang mga uniforme. Magandang pagmasdan ang maayos na pagkakatupi ng kanilang mga uniforme na nakahanay base sa pagkakasunod-sunod nito. Ipinasilip sa amin ni Cadet Sokoken ang laman ng kanyang locker. Dito ay nakita namin na maayos na nakasalansan ang kanyang mga gamit. Ganito rin ang ayos ng iba pang kadete. It's arranged by rank, ma'am. As you can see, ma'am, the dress code, ma'am, is arranged at the left side portion. Then the next is the Goa, ma'am, the common green, ma'am, and the lower portions of our uniform, ma'am. Okay. So, ganito talaga ang pag-arrange ng Yes, ma'am. inner shirt ba yan? Yes, ma'am. In this portion, ma'am, at the upper level, ma'am, is the core shirt, ma'am. The core shirt, which is used in our daily activities, ma'am. The jogging pants, ma'am. Our athletic uniforms, ma'am. And as you can see, ma'am, it is arranged properly, ma'am. Sa itaas naman ng kanilang locker ay maayos na nakalagay ang mga headgear na bahagi ng kanilang uniforme. Dito rin nakalagay ang kanilang academic bag na araw-araw nilang daladala sa kanilang academic period. Maging ang kanilang higaan ay ubod din ng linis. Bawal ang makalat dito. Maayos na nakatupi ang kanilang mga beddings, ito ay refleksyon ng kanilang disiplina at kalinisan sa sarili. Paggising sa umaga, nililinis muna nila ang kanilang sari-sariling higaan. Itinutupi ng maayos ang lahat ng mga gamit pantulog. Maging ang kanilang mga sapatos at tsinelas ay nakasalansan ng maayos. Sa loob ng kanilang barracks ay mayroon silang kanya-kanyang study table na ginagamit tuwing study period. Maayos ding nakapatas at nakahanay ang kanilang mga libro at gamit sa pag-aaral. Bahagi ng kanilang pang-araw-araw na aktibidad ang mapanatiling maayos at malinis ang loob at labas ng barracks, nililinis nila ang kanilang kwarto maging ang kanilang bakuran. Sinamahan namin ang mga kadete sa isa nilang aktibidad ng araw na iyon, ang marksmanship at endurance firing. Andito po tayo ngayon sa firing range ng Philippine National Police Academy. Kasalukuyan pong nagsasanay ang mga kadete ng marksmanship and endurance firing para maging mahusay at responsable sa paghawak at paggamit ng baril. Dito ay mahigpit na itinuturo ang disiplina, hindi lang sa sarili, kundi maging sa paggamit ng baril. Dito ay mahalaga na matutunan ng mga kadete ang tamang paggamit ng baril at mga alituntunin para sa seguridad ng lahat. Mahigit. Hindi may... Tignan na po ang... Tignan po! Sorry. Kids mag! Hindi lang. Nagda-driver sila. Ano na lang, sir, pag wala pa yung sir, saka po pa yung driver. Kumaanda dito. Matapos ang maghapon nilang activities, sinamahan namin sila sa mess hall para sa kanilang hapunan. Iba ang estilo ng kanilang pagkain kumpara sa ordinaryong mga estudyante.
Mahigpit na ipinaiiral ang tamang table manners na naaayon sa panuntunan ng PNPA. Ito po yung tinatawag natin na mess hall. This is the place where our cadets take their mess or yung meals nila in the morning, in the afternoon, and in the evening. So usually ito, lahat ng cadets, this can cater 1,050 cadets. So dito nagtitake ng mess ang mga first class, second class, third class, and fourth class. So by table, meron tayong tinatawag na by company. So by company, composed of different classes. Sa pag may man napapansin kayong yung stiff ang movement, usually yung cut nila ay medyo kalbo, yung tinatawag natin na plebes. So napapansin nyo, yung movement nila ay stiff dahil nasa period pa sila ng plebhood. So may tinatawag tayo na square meals. So ganyan usually ang on how yung cadets natin kumakain pag plebo ka. So nagiging relax lang yung isang plebe kapag na-recognize na. So doon na ibabalik, she can rest yung chair niya and he can eat like a king. Mga healthy foods lamang ang inihahanda dito. Ito ay para mapanatili ang magandang kalusugan at kondisyon ng pangangatawan ng mga kadete. Yung mess officer, siya yung in charge sa mga food ng kwan natin. So siya rin ang nagbabudget, siya rin ang gumagawa ng menu. Usually ang menu natin dito, ang kailangan ng cadets natin for their body, dapat rich in protein, carbohydrates, kailangan yung 3 food groups ay namimit para sa cadets natin. Kasi ang training ng cadets natin, very rigorous training. So kailangan healthy food, rich in protein and rich in carbohydrates. Mapapansin natin na sa kada dining table ay mayroong mga plebo, mga kadeteng hindi pa recognized o mga bagong pasok na kadete. Square meal ang tawag sa kanilang ginagawa. So nakikita mo ang movements niya is stiff, So doon mo madidistinguish ang isang plebe sa isang upper class. So nag-square meal pa, pati ito. Square mealing ang tawag sa kanila. Sa isang table, sama-sama ang mga classes mula 4th hanggang 1st class cadet. Siyempre dapat may mga upper class na kasama itong mga plebes. Kasi usually sila yung mga squad leaders. So squad leaders, kailangan na ma-monitor niya yung activity ng kanyang squad, lalo na yung activity ng kanyang plebes. So sila ang nagtuturo kung paano ang manners sa table. Sila rin ang natuturo, sila rin ang nag-educate sa mga plebes natin about cadetship life. Matapos ang kanilang hapunan, nag-form sila sa harap ng mess hall para sabay-sabay na bumalik sa kanilang mga barracks para naman sa study period. Ang makapasok sa Philippine National Police Academy ay isang magandang oportunidad. Ang maging kadete ay maituturing na pribilehiyo, kaya naman hindi ito dapat sayangin at baliwalain. Ito ay nararapat lamang na pahalagahan at pakaingatan. Ang mga magagandang natutunan at aralin dito ay dapat isabuhay hindi lamang sa loob ng akademya, lalo't higit sa bayan na kanilang paglilingkuran sa ngalan ng integrity, service, and justice.